Sa isang liblib na baryo sa paanan ng bundok, may isang dalagang kilala ng lahat, si Rosemary. Simple ang buhay niya. Gigising bago sumikat ang araw, mag-aalaga ng gulay, magpapakain ng manok, at tutulong sa bukid ng kanyang tiyahin. Hindi siya mayaman, pero marangal siyang nabubuhay. Si Rosemary ay hindi kagandahang pang-artista, pero may kakaibang liwanag ang kanyang mga mata. Malinis ang puso, diretso magsalita, at marunong lumaban sa hirap ng buhay. Pangarap niya makapagtrabaho sa malaking kumpanya sa syudad. Hindi para yumaman, kundi para matulungan ang pamilyang nagpalaki sa kanya. Balang araw, makakaalis din ako dito sa bukid. Hindi para iwan kayo, kundi para maiyaon tayo sa hirap. May hinahong sabi ni Rosemary. Isang araw, dumating sa baryo ang isang lalaking nakaitim na polo, maong na pantalon at simpleng sapatos. Walang alahas, walang yabang. Ang pangalan niya, EJ. Hindi alam ng baryo kung sino siya. Ang alam lang nila, may lupa siyang binili malapit sa bukid para raw sa project. Tahimik lang siyang nakamasid sa paligid. At doon niya unang nakita si Rosemary. Nakaputi si Rosemary ng simpleng bestida. May putik ang paa, pawis ang noo. Pero may ngiting hindi mabibili ng kahit gaanong kalaking pera. Miss, pwede ba kitang matanong? Opo. Ano po yun? Matagal ka na ba nagtatrabaho dito sa bukid? Simula bata pa po ako. Dito na po talaga ako lumaki. Hindi na naalis ang tingin ni EJ sa dalaga. May kakaiba sa kanya. Hindi arte. Hindi pa impress. Doon, nagsimula ang lahat. Araw-araw, sinasadya ni EJ ang bukid. Minsan may dalang tubig, minsan prutas, minsan simpleng kwento lang. Hindi niya agad sinabi ang totoong pakay niya. Hanggang isang hapon, Rosemary, pwede ba kitang ligawan? Ha? Ako po? Pero hindi mo man lang po ako kilala. Kilala na kita. Kilala ko kung paano ka magsalita, kumilos at mangarap. Sapat na yun sa akin. Hindi makapaniwala si Rosemary. Maraming tanong ang pumasok sa isip niya. Bakit siya? Ano ang nakita sa kanya ng lalaking ito? Ngunit hindi niya alam, si EJ ay hindi basta lalaki lang. Lumipas ang mga linggo, tinanggap ni Rosemary ang panliligaw ni EJ. Pero malinaw ang usapan. Hindi po ako nabibilin ng regalo o pera. Kung seryoso ka, patunayan mo sa gawa. Mas gusto ko yon. Sa kabila ng saya, may bagong yugto sa buhay ni Rosemary. Tinanggap siya bilang office staff sa isang malaking kumpanya sa syudad. Ang pangalan, EJ Global Corporation. Hindi niya alam kung anong klaseng kumpanya yun. Ang alam lang niya, malaki ang sahod at may tsansang umangat. Unang araw niya sa trabaho, simple lang ang suot niya. May kaba, pero puno ng determinasyon. Kaya ko to. Para sa pamilya ko. Ani Rosemary sa kanyang sarili. Pagpasok niya sa labi ng kumpanya, napahanga siya sa laki at ganda ng gusali. Marble ang sahig, salamin ang dingding. Pakiramdam niya ay parang hindi siya kabilang doon. Lumapit ang isang matandang lalaki na may hawak na folder. Si Anton, ang senior manager ng kumpanya. Ikaw si Rosemary. Sumama ka. May meeting ngayon. Opo sir. Sige po. Pumasok sila sa isang malawak na conference room. Naroon namang matataas na opisyal. Tahimik, may kaba.
At sa unahan, isang bakanting upuan. Ang pinakamalaki, nasa gitna ng mesa. Umupo ka muna dyan. Maya-maya ay biglang bumukas ang pinto. Tumigil ang lahat. Isang lalaki ang pumasok. Nakapormal suit, diretso ang tindig, malamig ang tingin, ngunit pamilyar ang mukha. Nanlaki ang mata ni Rosemary. Ang lalaking nangliligaw sa kanya sa bukid. Ang lalaking nagatid ng tubig at ngiti. Ang lalaking akala niya ay simple lang. Ay umupo sa CEO table. EJ? Pabulong na gulat na sabi ni Rosemary. Ladies and gentlemen, our CEO, EJ Villamor. May respeto na sabi ni Anton. Dahil doon ay hindi makagalaw si Rosemary. Hindi makapagsalita, hindi makapaniwala. At dito pa lang nagsisimula ang kwento ng isang dalagang magbubukid at ng lalaking milyonaryo na itinago ang tunay niyang pagkatao. Nanatiling nakatayo si Rosemary sa loob ng conference room. Hindi pa rin nagsisink in sa kanya ang lahat. Ang lalaking araw-araw niyang nakakausap sa bukid, ang lalaking nanligaw sa kanya ng simple at walang yabang, ay siya palang pinakamakapangyarihang tao sa kumpanyang pinapasukan niya ngayon. CEO? Si EJ? Hindi niya napigilang mapaupo. Parang biglang nawala ang lakas niya sa tuhod. Tahimik ang buong silid. Walang gustong magsalita. Ramdam ang tensyon. Tumayo si EJ sa kanyang upuan at tumingin sa lahat. Seryoso, malamig, ibang-iba sa EJ na nakilala ni Rosemary sa bukid. Let's begin the meeting. Isa-isang nagulat ang mga opisyal. Mga salitang hindi maintindihan ni Rosemary. Numbers, proyekto, ekspansyon. Pakiramdam niya lalo siyang lumiliit sa gitna ng mga taong ito. Buong meeting, hindi man lang tumingin si EJ kay Rosemary. Para bang hindi nila kilala ang isa't isa. Para bang estranghero lang siya sa loob ng kumpanyang iyon. Dahil doon ay mas lalo siyang nasaktan. Matapos ang meeting, sabay-sabay lumabas ang lahat. Naiwan si Rosemary sa loob. Hawak ang bag niya. Naguguluhan ang isip. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Biglang bumukas muli ang pinto. Pumasok si EJ. Isinara niya ang pinto at tuminga ng malalim. Nawala ang anyo ng CEO at bumalik ang lalaking kilala niya. Rose, makinig ka muna. CEO ka pala. Milyonaryo. Tapos sinayaan mo ako magmukhang tanga. Hindi kita niloko. Gusto kitang makilala bilang sarili mo, hindi bilang si EJ Villamor. Napalingon si Rosemary. Masakit ang naririnig niya. Alam mo bang ilang gabi ako nag-isip kung bakit ako ang pinili mo? Akala ko, pantay lang tayo. Pantay tayo, Rose. Sa puso ko. Tumahimik ang dalaga. Ngunit bago pa siya makasagot, may kumatok sa pinto. Pumasok si Anton, ang matandang manager. Sir EJ, may aberya sa site. Kailangan po kayo. Sandali lang. Tumingin siya kay Rosemary. Mag-usap tayo mamaya. Pangako. Lumabas si EJ at naiwang mag-isa si Rosemary. Mas mabigat pa ang pakiramdam kaysa kanina. Sa labas ng conference room. Ikaw ang nililigawan ng CEO. Di ba? Mahina pero diretsong tanong ni Anton. Opo. Pero hindi ko po alam kung karapat dapat ako dito. Sagot ni Rosemary. Maraming taong nagnanais ng pwesto mo. Mag-ingat ka.
Hindi niya alam kung babala ba iyon o paalala. Lumipas ang mga araw, nagtrabaho si Rosemary ng tahimik. Walang espesyal na trato. Hindi siya pinapansin ni EJ sa opisina. CEO si EJ sa mata ng lahat, pero estranghero sa kanya. At hindi yun nakaligtas sa mata ng iba. May mga babaeng empleyado na nagsimulang magbulungan. Siya ba yung galing probinsya? Baka ginagamit lang siya ng CEO. Narinig niyang sabi ng mga babae. Isang hapon, pinatawag si Rosemary sa opisina ni EJ. Pumasok siya na may kaba sa dibdib. May project na ibibigay sa'yo. Bakit po ako? Dahil naniniwala ako sa kakayahan mo. Pero sa labas ng opisina, may nakamasid. Isang babaeng elegante. Naka-high heels, may matalim na mga mata. Pangalan niya, Clara. Isa sa mga board member ng kumpanya. At matagal nang may gusto kay EJ. Iyan palang babaeng taga-bukid. Mapanuyang tono ni Clara. Doon palang nagsisimula ang tunay na laban ni Rosemary. Hindi lang sa mundo ng mayayaman, kundi sa mga pusong puno ng inggit at lihim na galit. Hindi ako uurong, hindi dahil sa kanya, kundi dahil sa sarili ko. Hindi alam ni Rosemary na may binubuong plano si Clara. Isang planong kayang sirain ang pangalan niya at tuluyang paglayuin sila ni EJ. At ang lahat ng iyon ay magsisimula na sa isang malaking kasinungalingan. Tahimik si Rosemary sa kanyang cubicle. Nakatuon ang mata sa computer. Pero ang isip niya ay magulo. Simula nang malaman niya ang totoong pagkatao ni EJ, parang may pader nang namagitan sa kanila. Sa bukid, totoo ang ngiti. Sa kumpanya, pawang profesional na katahimikan. At sa likod ng katahimikang iyon, may nagbabantang panganib. Sa isang glass office sa itaas na palapag, magkahawak ang tablet at telepono ng isang babae. Nakatagilid ang ngiti, mapanganib, sigurado. Si Clara. Rosemary, tingnan natin kung hanggang saan ka aabot. May diin na sabi ni Clara. Matagal nang kilala ni Clara si EJ. Matagal na rin siyang umaasang mapapansin ito. Pero dumating ang isang dalagang galing sa bukid. Walang koneksyon, walang apelyido, at biglang nagkaroon ng espesyal na pwesto sa buhay ni EJ. At iyon ang hindi niya matanggap. Kinabukasan, may kumalat na balita sa opisina. Narinig mo ba? Close daw yung bagong staff sa CEO. Kaya pala mabilis na pasok sa project. Bulong ng mga empleyado. Isang folder ang biglang iniwan sa mesa ni Anton. Ano to? Nag-aalalang tanong ni Anton. Mga litrato, mga screenshot, mga peking resibo. Lahat ay may isang pakay. Idurugtong si Rosemary sa salitang panlalamang. Pinatawag si Rosemary sa HR. Rosemary, may reklamo tungkol sa'yo. Reklamo po? Ano po yun? May nagsasabing ginagamit mo raw ang personal mong relasyon sa CEO para makakuha ng project. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Rosemary. Hindi ko po ginawa yan. Hindi ko po hiniling ang project. Sa labas ng opisina, nakamasid si Clara. Tahimik, nakangiti. Samantala, sa kabilang banda naman, si EJ ay nasa emergency meeting ng board. Sir EJ, may issue tungkol sa staff na si Rosemary. Anong issue? Ipinakita sa kanya mga dokumento. Nanigas ang panga ni EJ, hindi sa galit, kundi sa pagtataka.
Hindi totoo to. Pero sir, may ebidensya. Baka nadala kayo ng emosyon. Napatingin si EJ kay Clara. Sandali lang, pero sapat para makaramdam ng kutob. Hapon na makalabas si Rosemary sa HR. Naupo siya sa hagdanan ng building. Tahimik na umiiyak. Hindi dahil sa kahiyan, kundi dahil sa takot na masira ang pangarap niyang pinaghirapan. Maya-maya ay biglang may umupo sa tabi niya. Si Anton. May gustong sumira sa'yo. Bakit po? Dahil hindi ka nila kontrolado. Kinagabihan, nagkasalubong sina EJ at Rosemary sa parking area. Tahimik, mabigat. May gusto akong ipaliwanag. CEO ka. Hindi mo kailangan magpaliwanag sa tulad ko. Parang sinaksak si EJ sa sinabi niya. Hindi kita iiwan sa gitna nito. Pero handa ka bang tumindig? Kahit buong kumpanyang kalaban mo. Hindi nakasagot si EJ. At sa katahimikang iyon, may nanalong isa. Walang iba, kundi si Clara. Kinabukasan, isang mas malaking balita ang kumalat. Suspendido si Rosemary habang iniimbestigahan. Hanggang dito na lang ba talaga ako? Bulong ni Rosemary sa kanyang sarili. Hindi niya alam na ang suspensyong iyon ay simula ng mas malaking pagsubok. Dahil sa susunod na kabanata, lalabas ang lihim na hindi inaasahan ng kahit sino. Isang lihim na kayang baligtarin ang lahat. Habang nalulunod si Rosemary sa paratang, may isang dokumentong nakatago sa lumang kabinet ng kumpanya. Isang dokumentong magbubunyag ng tunay na pagkatao niya. At doon magsisimula ang napakatinding revelasyon. Suspendido si Rosemary. Isang salita, isang perma. Isang desisyon na parang gumuho ang mundo niya. Mula sa dalagang puno ng pangarap, bigla siyang naging babaeng may bahid ng duda. Sa maliit na inuupahan niyang kwarto sa syudad, nakaupo si Rosemary sa gilid ng kama. Hawak ang ID ng kumpanya. Tahimik, walang luha, parang manid na sa sakit. Kung ito na ang dulo, tatanggapin ko. Pero hindi ako magnanakaw. Samantala, sa itaas na palapag ng gusali, naglalakad si EJ pabalik-balik sa loob ng opisina niya. Galit, balisa, hindi niya matanggap ang nangyari. Hindi ako naniniwala hanggat hindi ko nalalaman ng totoo. Bulong ni EJ sa kanyang sarili. Lumapit sa kanya si Anton. May hawak na lumang susi at isang folder na kulay dilaw. Kupas na kupas sa tagal. Sir EJ, panahon na para buksan to. Ano yun? Mga lumang dokumento na itinago ng dating chairman. Bumaba sila sa lumang archive room ng kumpanya. Madilim, maalikabok, matagal nang walang pumapasok. Binuksan ni Anton ang isang lumang kabinet. Isang folder ang nahulog. Nang mabasa ni EJ ang unang pahina, nanginig ang kamay niya. Hindi maaari, sabi ni EJ. Ang dokumento, confidential record, year 2000. Child Beneficiary of Villamor Foundation Scholarship, Rosemary R. Santiago. Nanlaki ang mata ni EJ. Rosemary? Bulong niya. May kasunod pang papeles, birth certificate, medical record, isang sulat kamay. Sir, siyang anak ng dating babaeng tumulong sa founder ng kumpanya. Bago siya mamatay, ipinagbilin niya ang bata. Ibig sabihin,
si Rosemary ay hindi basta dalagang magbubukid. Isa siyang tunay na benepisyaryo ng pundasyong nagpatayo sa kumpanyang ito. At higit sa lahat, may legal na karapatan siya sa loob ng kumpanya. Kaya pala, mula noon pa, konektado na siya sa amin. Matatag na sabi ni EJ. Samantala, sa kabilang banda, nakatayo si Clara sa harap ng board. Nakangiti, kalmado. Akala niya kontrolado na niya ang lahat. Sa tingin ko po, tama lang ang suspensyon para sa reputasyon ng kumpanya, sabi ni Clara. Maya-maya ay biglang bumukas ang pinto. Tumigil ang lahat. Pumasok si EJ kasama si Anton. May hawak na folder. Tahimik, mabigat ang hangin. Bago tayo magdesisyon, may kailangan muna kayong malaman. Malakas na sabi ni EJ. Inilapag niya ang dokumento sa gitna ng mesa. Isa-isang binasa ng board ang laman. Nag-iba ang kulay ng mga mukha nila. Hindi ito biro? Tanong ng board member. Hindi. At higit sa lahat, tumingin si EJ diretso kay Clara. ang mga ebidensyang ipinasa laban kay Rosemary ay peke. Nanigas si Clara. Sir EJ, hindi ko po alam ang sinasabi niyo. Paatras na sabi ni Clara. Tumayo si Anton. Na-trace po ang pinanggalingan ng mga dokumento. Lahat. Galing sa office access ni Clara. Tahimik ang lahat. 1 segundo, 2 segundo. Parang gumuho ang mundo ni Clara. Ginawa ko yun para sa kumpanya. Para hindi masira ang pangalan natin dahil sa isang probinsyana. Pasigaw na sabi ni Clara. Masisira ang kumpanya kapag ginayaan ng kasinungalingan. Matatag na sigaw din ni EJ. Sa parehong oras, tinawagan ni EJ si Rosemary. Rose, kailangan kitang makita. Ngayon na. Nagkita sila sa lobby ng kumpanya. Nanginginig si Rosemary. Punong-puno ng takot. Kumpara tanggalin na po ako. Handa na po ako, sabi ni Rosemary. Lumapit si EJ, hinawakan ang balikat niya. Hindi CEO, hindi milyonaryo, kundi lalaking may malasakit. Hindi ka alis dito. Bilang talunan. Mahina pero buo na sabi ni EJ. Huminga si EJ. Tumingin sa mga mata ni Rose. Dahil ikaw ang isa sa mga tunay na dahilan kung bakit itinayo ang kumpanyang ito. Nanlaki ang mata ni Rose. Hindi makapagsalita. Hindi makapaniwala. At dito nagtapos ang pinakamatinding suspense ng kwento. Sino talaga si Rosemary? Ano ang magiging kapalit ng katotohanan? At paano niya haharapin ang mundong minsan nang humusga sa kanya? Tahimik ang buong lobby ng kumpanya. Nakatayo si Rosemary sa harap ng lalaking minsang nanligaw sa kanya sa bukid. At ngayon nakilala niyang CEO, milyonaryo at tagapagmana ng isang imperyo. Ngunit sa sandaling iyon, hindi pera o posisyon ang bigat sa dibdib niya, kundi ang katotohanang unti-unting lumilitaw. Ano pong ibig niyong sabihin? Dahilan kung bakit itinayo ang kumpanya? Nanginginig na tanong ni Rosemary. Huminga ng malalim si EJ. Tumango si Anton na tila handa na ring ilabas ang lahat. May isang babae noon. Tahimik, masipag, at walang reklamo. Siyang unang naniwala sa pangarap ng ama ko. Inilabas ni Anton ang isang lumang larawan. Isang babaeng may hawig kay Rosemary. Pareho ang mga mata. Ito ang nanay mo, Rosemary. Parang tumigil ang mundo.
Ang nanay ko? Pabulong na tanong ni Rosemary sa kanyang sarili. Ikinuwento ni Anton ang lahat. Paano tinulungan ng ina ni Rosemary ang founder ng kumpanya noong lugmok ito. Paano niya sinakripisyo ang sarili para sa isang proyekto na kalaunay naging pundasyon ng EJ Global Corporation. At paano niya ipinagbilin ang anak niya, si Rosemary, bago siya pumanaw. Hindi ka namin hinanap para bigyan ng yaman. Hinintay ka naming tumayo sa sarili mo mga paa. Tumulo ang luha ni Rosemary. Hindi luha ng sakit, kundi luha ng pag-unawa. Kaya pala, kahit kailan, parang may gumagabay sa akin. Kinabukasan, nagkaroon ng emergency assembly. Lahat ng empleyado ay naroon. Tumayo si EJ sa entablado. Katabi si Rosemary. May isang kasinungalingan na kumalat sa kumpanyang ito. Ngayon, itatama natin. Inilahad ang katotohanan. Ipinakita ang ebidensya. Inilantad ang paninira. Si Clara ay napatunayang nagmanipula ng dokumento at impormasyon. Walang imik ang lahat ng dalhin palabas si Clara. Luwaan, bagsak, tahimik. At si Rosemary ay hindi suspindido. Siya'y malinis at may dangal. Inalok si Rosemary ng mas mataas na posisyon. Mas malaking sahod, mas marangyang buhay. Tahimik siyang tumingin kay EJ. Tatanggapin ko po, pero hindi dahil sa dugo o koneksyon. Kung hindi, bakit? Dahil pinaghirapan ko at gusto ko'y maging boses ng mga taong minamaliit. Ngumiti si EJ hindi bilang CEO, kundi bilang lalaking umibig. Isang hapon, bumalik sila sa bukid. Tahimik, simple, pareho ng simula. Dito kita unang minahal, hindi bilang mayaman, kundi bilang tao. At dito ko rin napatunayang ang halaga ng tao, hindi nasusukat sa yaman. Walang engranding proposal, walang kamera, walang palakpakan. Tanging isang tanong na totoo. Pwede ba kitang mahalin bilang kapantay? Oo, hanggat hindi mo nakakalimutan kung saan ka nagsimula. Sa wakas, ang dalagang magbubukid ay hindi naging reyna dahil sa apelyido. Naging reyna siya dahil sa dangal, sipag at paninindigan. At ang milyonaryong lalaki natutong yumuko sa pag-ibig, hindi sa pera. Ang kwento ni na Rosemary at EJ ay paalala na ang tunay na halaga ng tao ay hindi nasusukat sa yaman, apelyido o posisyon sa buhay. Sa simula, si Rosemary tiningnan ng marami bilang isang simpleng dalagang magbubukid. Mahina, maliit at madaling apakan. Ngunit sa kabila ng lahat ng pangmamaliit, nanatili siyang tapat sa sarili. Masipag at may dangal. Ipinakita ng kwento na ang mga taong tahimik at simple ang pamumuhay ay kadalasang may pinakamatibay na prinsipyo. Isa sa pinakamalagang aral ng kwento ay ang huwag husgahan ng tao base sa kanyang pinanggalingan. Maraming tao sa kumpanya ang agad naniwala si chismis laban kay Rosemary dahil lamang siya ay galing sa probinsya. Hindi nila inalam ang katotohanan. Ipinakita nito na ang mabilis na panghusga ay nagiging simulan ng kawalang katarungan at madalas ang inosente ang unang nasasaktan. Ipinakita rin ng kwento na ang kapangyarihan at posisyon ay may kasamang pananagutan. Sa katauhan ni EJ, natutunan natin na hindi sapat ang pagiging CEO o mayaman kung hindi mo kayang ipaglaban ng tama. Sa uli, pinili niyang ilantad ang katotohanan kahit pa masira ang imahe ng ilan sa kumpanya. Ipinapakita nito na ang tunay na leader ay handang tumayo para sa tama, kahit mahirap at delikado. Isa pang mahalagang aral ay ang inggit ay nakakasira hindi lang sa ibang tao.
kundi pati ng sarili. Si Clara ay may lahat: posisyon, talino at impluensya. Ngunit dahil sa inggit at galit, pinili niyang manira. Sa bandang huli, siya rin ang bumagsak. Ipinapaalala nito na ang masamang hangarin ay hindi kailanman nagdudulot ng tunay na tagumpay. Higit sa lahat, itinuturo ng kwento ng pag-ibig na totoo ay pantay at marunong rumespeto. Hindi minahal ni EJ si Rosemary dahil sa kanyang koneksyon o lihim na pinagmulan. Minahal niya ito bilang tao, bilang isang babaeng may paninindigan at malasakit. At si Rosemary naman ay tumanggap ng pag-ibig hindi dahil sa pera, kundi dahil sa respeto. Sa uli, ang kwento ay nagsasabing, hindi mahalaga kung saan ka nagsimula. Ang mahalaga ay kung paano ka tumayo sa gitna ng pagsubok. Dahil ang taong may dangal, sipag at tamang prinsipyo ay kahit kailan, hindi kailanman kayang yurakan ng mundo. Kayo, ano pong masasabi niyo sa kwento natin ngayong araw? At kung anong mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari niyo po bang i-comment dun sa baba dun sa comment section para muli ko pong mabasa? So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.